Araw ng Sabado, nakatambay ang magkaibigang sina Kevin, Kirby, Aldrin at April sa paborito nilang miltihan. Nakita-kita sila para pag-usapan ng ilang mga balak gawin sa darating na sem break. Napag-usapan din nila ang magaganap na outdoor activities ng kanilang school. April, Aldrin, Kirby, nabalitaan niyo na ba na meron tayong camping para sa outdoor activities? At ang swerte natin kasi tayong apat magkakasama sa isang grupo. Paborito sa akin kasi hindi ko naman close yung iba pa natin mga makakasama eh. Kaya kahit papaano, hindi mapapahanis laway ko. Talagang magiging masaya yun kung ganun. Kasi makakatulong tayo sa lahat ng mga task na gagawin natin. At plus, hindi na natin kailangan ng mailang pa dahil tayo magkakasama. Mukhang magiging masaya ang outing na to. Pero kailan ba? Wala pa kasing announcement kung kailan eh. Ang balita ko, sa susunod na araw na raw yun. Wow, exciting! Mukhang sa lahat ng outdoor activities na nagawa natin, ito ang magiging pinakamasaya. Dahil sa wakas naging magkakasama na rin tayo sa isang grupo. Teka, tanungin ko nga sila Tantan kung kailan talaga magaganap. Tinawagan nga ni Aldrin si Tantan sa numero ng cellphone nito para kumpirmahin kung sa susunod na araw na ba ang kanilang outdoor activities. Kaya doon nila nakumpirma na tama ang sinabi ni Kevin na sa susunod na araw na ito magaganap. Paano kaya nalaman ni Tantan na sa susunod na araw na gagawin? Ba't parang hindi mo kilala yun? Dakilang chismoso yun eh. Ikaw, paano mo nalaman na sa susunod na araw na yun? Narinig ko lang sa iba. Kaya nga hindi ako sigurado, di ba? Grabe. Hindi na ako makapaghintay. Magiging masaya to. Tuwang-tuwa sila dahil sa wakas, naging magkakasama na din sila sa iisang grupo. Lumipas ang isang araw at sila ay pupunta na sa napag-usapang meeting place. Nalaman nila sa bundok sila pupunta at mananatili sila roon ng isang linggo para mas makagawa pa ng magandang memories ang bawat grupo. This is it! Pupunta na tayo! Tara, sakay na tayo sa bus na inarkila nila. Ano? Tara na! Tara! Tara na! Tara, let's! Habang bumabiyahe sila, walang ginawa ang apat kundi ang magkulitan at magtawanan. Hindi na nila namalayan ng oras kaya maya-maya pa'y nagsalita na ang driver ng bus na malapit na sila sa kanilang pupuntahan. Nagsigawan sa tuwa ang mga sakay ng bus dahil sa sinabi ng driver. Maya-maya na may biglang napalitan ng sigawan, gulat at takot na magpreno ang driver. Ah! My goodness! Manong! Ba't bigla-bigla ka nagpipreno dyan? Kirby, pwede ba tumahimik ka muna? Bumaba ang driver at iba pang mga lalaki para tingnan kung ano ang nangyari. Bumaba rin si Kevin para makiusyoso. Pagkababa ay wala naman silang nakita. Pero sabi ng driver ay meron siyang nakitang dumaan na babae kaya siya napapreno ng mabilis. Pumasok na ulit sa loob ng bus ang mga bumaba. Nagpahuli naman si Kevin kaya may napansin siya sa kabilang kalsada na may gumagalaw roon. Tinitigan niya pa yun ng maigi. Nabaling lang ang atensyon nang tawagin na siya ng kanyang mga kaibigan. Kevin! Ano, diyan ka na lang ba? Sumakay ka na para makalis na tayo at malapit na raw tayo makarating. Eto na, papasok na. Ay tinitingnan lang eh. Atat lang? Ano ba kasi tinitingnan mo? Wala. Bumalik na si Kevin sa kanyang pwesto malapit sa bintana. Nang umandar na ang bus, tiningnan niya uli ang lugar na may nakita siyang gumagalaw sa damuhan. May nakita siya doong babae na sobrang haba ng buhok. Napaisip siya kung sino ito at bakit nandun sa madamong lugar na parabang nagtatago. Naiktad naman siya ng gulatin ni Kirby. Uy! Ano ba? Sino yung tinitingnan mo dyan? Sabing wala eh. Wala! Kanina ka pa paniwala eh. Baka may nakita ka mo to kaya ganyan yung mukha mo. Gulat na gulat oh. Ay, ewan ko sa'yo. Uy, magsitigil nga kayo. Maya naman kayo sa kasama natin dito sa bus oh. Ito kasi si Kirby, parang ewan eh. Ikaw kaya? Sinabi ng tama ni. Hindi na nagsalita ang dalawa matapos makitang nakakaistorbo na sila sa ibang mga kasama. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating na din sila sa kanilang destinasyon. Nang makababa na sila,
ay naglakad-lakad na para tumingin-tingin sa lugar habang hinihintay ang sasabihin ng kanilang head. Maya-maya ay pinapasok na sila sa loob ng compound at sinabihang maghanap na ng lugar na mapagtatayuan ng tent. Nang makahanap na, ay nagkanya-kanya ng tayo ng tent ang mga grupo. Gabi na nang makatapos sila. Matapos silang kumain ng kanilang mga baon ay nagsitulog na sila para makapagpahinga dahil pagod sa biyahe. Pero si Kevin ay may nakita na namang gumagalaw sa halamanan kaya pinuntahan niya ito. Uy! Ano ba? Kanina ka pa eh. Nainis na ako sa'yo ha. Napakaseryoso mo naman eh. Binibiro lang naman kita eh. Pwes, hindi magandang biro yan kasi nakakainis. Uy! Ayun na naman kayo eh. Nag-aaway na naman kayo eh. Eto kasing si Kevin, gulat ng gulat. Kala mo naman nakakatuwa yung ginagawa niya. Binibiro ka nga lang. Hindi nga magandang biro yun, Kirby. Oo na, sorry na. Di na mauulit. Ay naku, ayong dalawa. Paano tayo mananalo sa mga task na gagawin natin kung ganyan kayo? Panay kayo nag-aaway. Sorry na Kevin. Promise, hindi ko na ulitin. Pati na tayo. O na, sige na. At ano pang ginagawa niyo ditong tatlo? Kakain na tayo, no? April naman, pwede bang huwag ka nang magsalita ng basta-basta? Nakakagulat yung pasulput-sulput mo. Ba't ano ba kasing ginagawa niyo diyang tatlo? Ito kasing dalawa, nag-aaway na naman. Ay nako, tara na't kumain para makapagpahinga na din para may lakas bukas. Sumunod sila kay April at nagsimula ng kumain. Matapos ay nagkwentuhan muna sila bago mapagdesisyonan na matulog na. Ilang minuto ang nakalipas nang makatulog na ang mga kaibigan ni Kevin habang siya ay hindi pa rin makatulog. Umiikot-ikot na siya sa kanyang hinihigaan pero hindi pa rin siya makatulog. Napagalitan na siya ni Aldrin dahil nagising ito sa kanyang pag-iikot. Kevin, pwede ba? Huwag kang malikod dyan. Umupo na lang si Kevin at kinuha ang cellphone para maglibang. Habang nanonood sa kanyang cellphone, may narinig siyang sigaw ng isang tao kaya lumabas siya sa kanilang tent at pinuntahan ito. Nagtago siya sa mataas na damo at sinilip niya kung sino ang sumisigaw. Dahil natakot siyang lapitan ito kaagad. Nakita niya ang isang babae na tumatakbo at nang malapit na ito kung nasaan siya ay biglang may tumusok sa likod ng babae. Nanlaki ang mata niya sa pagkabigla at napatakip ng bibig gamit ang dalawang kamay. Napapikit pa siya nang matalsikan ng dugo sa mukha. Laking gulat niya pagdilat nang makitang kung sino ang pumatay sa babae. Isang nilalang na may sobrang haba ng buhok na aalon-alon. Hindi siya nakakibo nang makitang ang buhok mismong yon ang ginamit ng nilalang na yon sa pagpatay sa babae. Nanginig na ang kanyang tuhod sa takot at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Hindi rin siya makapagpasya kung tatakbo ba o lalabanan ang kakaibang nilalang na yon. Bigla siyang nanuot sa makapal na damuhan nang makitang naglalakad palapit ang nilalang na yon sa babaeng biniktima niya. Habang nakatago si Kevin ay namimilog ang kanyang mga mata at pinagmamasda ng halimaw. Nasa tapat niya lang ito kaya kitang-kita niya kung paano nitong nilapa ang walang buhay na babae. Napatakip siya ng bibig para hindi makagawa ng ingay o sigaw. Nagpipigil siya ng iyak pero tumulo na lang ang kanyang mga luha pababa sa pisngi. Hindi na niya tiningnan ang ginagawang paglapa ng halimaw sa babae dahil hindi na niya masikmura ito. Isinubsob na lang niya ang ulo sa ibabaw ng kanyang mga tuhod habang pabaluktot na nakaupo sa ilalim ng damuhan. Pero dinig niya ang tunog ng bawat pagmuya ng halimaw. Nang makalis na ang halimaw, dahan-dahan na rin siyang umalis. Ni hindi na niya nilingon ang bangkay ng babae dahil ayaw niyang makita ang kalunos-lunos na itsura nito. Nanginginig ang mga tuhod niya habang mabilis na tumakbo sa kanilang tent. Pagkapasok ay saka siya huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Dahil sa takot, ginising na niya ang mga kaibigan. April, Kirby, Aldrin, gising! Uy, gumising kayo! Bakit ba? Natutulog ang tao eh. Anong oras na ba? Maga na ba? Masama ang kutob ko dito sa lugar na to. Baliw ka ba?
Ano naman nakakatakot dito? Nananaginip ka ba ng masama? Alam mo, magdasal ka na lang pre. Basta, hindi talaga magandang pakiramdam ko dito, Kirby. Uy, ano ba yung sinasabi mo ha? Ba't kasi hindi mo pa kami diretsuhin eh? Lumabas ako kasi may narinig akong ingay. May sumisigaw sa labas. Hinanap ko. Ayun, nakita ko yung babae na pinatay ng halimaw na may mahabang buhok. Yung buhok niyang yun ang ginamit niya sa pagpatay sa kanya. Baliw ka ba Kevin? Napakasira ulo nito. May gagawa ba niyan? Nananaginip ka lang eh. Tapos paggising mo, akala mo totoo na. Ay nako, uminom ka nga ng tubig. Mahabang buhok na ginamit pampatay. Meron bang ganon? Nahihibang ka na. Hindi ako naibang, Kirby. Totoo sinasabi ko. Nakita mismo ng dalawa kong mata yung nangyari. Maniwala ka. Okay. Ganito na lang. Dalhin mo kami kung saan nangyari yung sinasabi mo. Dahil kahit ako ay hindi naniniwala sa'yo. Kasi imposible na yung mahabang buhok yung gagamitin sa pagpatay. Ganun ba ang ginawa? Sinakal ng buhok? Hindi. May sariling buhay yung buhok niya. Gumalaw yung dulo nun tsaka tumusok sa likod ng babaeng tumalikod. Tapos, lalong hindi nakapanipaniwala yung sinasabi mo eh. Hindi dahil sa pinagtutulungan ka namin ha. Pero imposible kasi talaga yung sinasabi mo eh. O sige, dadaling ko kayo kung saan nangyari yung sinasabi ko. Tara, sundan niyo ako. Malapit lang naman dito yun eh. Doon lang sa masukal na parang paggubat na. Doon nangyari. Oy, sige. Puntaan na natin para matigil na yung kaibigan nating to. Ano ba kasing halimaw yung sinasabi mo? Palagay ko aswang yon. Kasi kinain niya yung babae matapos niyang patayin. Lalong humagalpak sa tawa ang mga kaibigan niya habang naglalakad sila papunta sa lugar. Pagdating doon kaagad nilang hinanap ang babaeng pinatay ng aswang. Oh, saan? Nasaan na yung sinasabi mong kinain ng aswang? Ano? Nasaan na? Wala naman dito eh. Teka, bakit nawala dito? Ang alam ko, dito lang talaga yung nangyari. Pero bakit wala na? Ewan namin sa'yo. Alam mo Kevin, baka namamalikmata ka lang sa sinasabi mo eh. Baka naglakad ka ng tulog, nananaginip ka nga siguro. Tapos, nang dumilat ka, dito ka nagising kaya akala mo totoo yung lahat. Kasi kung dito pinatay yung babae, sana kahit dugo may maiiwan dyan. Pero wala Pinagloloko mo lang kami. Pwede ba? Huwag mo na kaming idamay sa kahibangan mo. Tara na nga, matulog na lang ulit tayo. Ang himbing na ng tulog ko Napaisip si Kevin kung ano ba talaga ang nangyari. Kahit inilawan na niya ng flashlight ang lugar, ay wala talagang naiwang bakas ang aswang na nakita niya. Pero sigurado siya sa kanyang sarili na totoo ang kanyang nakita. Napayuko at nalungkot na lang si Kevin dahil hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga kaibigan. Bumalik na lang sila sa kanilang tent at natulog na uli ang mga kaibigan. Habang siya ay hindi na dinalaw ng antok. Kinabukasan, maaga silang naggayak dahil sinabihan silang magsisimula na ang kanilang gagawing mga task. Huy, tulala ka dyan, Kevin. Iniisip mo pa rin ba yung kagabi? Hayaan mo na yun. Mag-concentrate na lang tayo sa mga gagawin natin ngayon. Pero hindi ako pinaniniwalaan ng dalawa Ikaw ba pinaniniwalaan mo ako, April? Kevin, yung sinasabi mo kasi... Sige na, huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo. Alam ko na, hindi ka rin naniniwala sa akin. Dahil sa inis ay iniwanan ni Kevin si April. Sinundan naman siya ng kaibigan para amuin, pero nagtuloy-tuloy lang din siya sa paglalakad. Maya-maya ay narinig niyang tinatawag na sila ni Kirby at Aldrin. Pero hindi pa rin nakikinig si Kevin. Natigilan siya na magsalita si April. Uy, Kevin, malayo na narating natin. Nasaan na ba tayo? Baka maligaw na tayo niyan Bumalik na tayo doon. Lagot tayo nito. Yari tayo sa teachers natin. Ano ka ba naman? Lumapit na rin si Kirby at Aldrin sa kanila.
Iginala naman ni Kevin ang paningin sa paligid. At doon niya napansin na malayo na nga ang kanilang narating. Nakaramdam na siya ng kaba, lalo pat hindi na niya alam kung saan sila nanggaling. Pakiramdam niya ay pare-pareho na ang itsura ng lugar dahil puro puno at damo lang ang kanyang nakikita sa paligid. Kevin, ano ba? Saan mo ba kami dinala? Parang sobrang layo na nito ah. Bakit pa kayo nagpunta ditong dalawa, ha? Teka, bakit ako sinisisi mo? Bakit kayo sumunod sa akin? Di ko naman sinabing sumunod kayo ah. Bakit hindi ikaw ang sisisihin namin? Ikaw ang itong sinusundan namin eh. Nag-aalala kami sa iyo kung saan ka na naman pupunta. Tapos, sasabihin mo namang nakakita ka ng aswang. Aswang? Teka, may sinabi ba akong sundan niyo ako? Wala naman ah. Sira ulo ka pala eh. Ginagawa mo ba to? Kasi naiinis ka sa amin? Teka, ano ba yan? Ba't ba kayo nag-aaway? Ang akala ko ba magiging masaya itong pagsali natin sa outdoor activities? Tapos ano, mag-aaway lang kayo? Paano tayo gagawa ng magandang memories kung puro kayo away? Puro kayo sisihan? Pwede ba tumigil na kayo? Nandito tayo para mas marami tayong masasayang memories na magagawa bago tayo maghiwa-hiwalay. Pero paano mangyayari yun kung ganyan ang ginagawa nyo? Tara na, bumalik na nga tayo. Mapapagalitan pa tayo nito eh. Saka ayusin nyo yan ha. Magbati-bati na nga kayo. Sorry mga tol ah. Sorry din pre. Nadala lang ako ng inis. Yun! Pasensya na rin Kevin. Ayos lang. O sige na, bumalik na tayo dun. Pagkatapos, nagsimula na silang maglakad para makabalik na sa kanilang tent. Pero paikot-ikot na sila, hindi pa rin sila nakakalabas ng gubat. Pagod na sila. Inis na rin at umiinit na naman ang ulo dahil sa gutom. Pero hindi sila sumuko. Dahil naliligaw na sila at naisipang baka pinaglalaruan ng mga engkanto, nagpasya silang baliktarin ang mga suot na damit. Pero hindi pa rin sila nakakaalis sa lugar. Hanggang sa nakarinig sila ng sigaw ng isang babae. Napahinto sila sa paglalakad at nagkatinginan. Utol, narinig niyo ba? Shh! Huwag kayo maingay. Bakit? Ano ba yun? Ganito rin yung nangyari nung gabi. Yung nakita ko yung aswang. Naman? Okay, sige. Ganito na lang. Baka nga napapahamak na yung babaeng sumisigaw na yan kaya hanapin na natin at tulungan. Saka baka alam niya kung saan at paano tayo lumabas dito. Tama. Tara na. Punta na natin siya. Parang doon kasi siya sumisigaw sa banda ron eh oh. Matapos ang ilang minutong paglalakad ay nakita na nila ang babae. Sa tingin nila ay naliligaw rin ito. Palinga-linga sa paligid ang babae. Namumutla, nanginginig ang katawan na parabang natatakot. Panaka-naka itong sumisigaw ng tulong. Lalapitan na sana nila para tulungan nang biglang may humati sa katawan ng babae. Pare-pareho silang natigilan dahil sa pagkabigla. Ni hindi sila nakasigaw. Nanatili silang nakatayo at sinundan ng tingin ang katawan ng babae nang bumuwal na ito sa lupa. Napamulagat sila nang makita ang mahabang buhok na biglang gumalaw at umatras. Sinundan nila yon ng tingin hanggang sa makita sa dulo ang isang nilalang na siyang nagmamay-ari ng mahabang buhok na yon, na parang may sariling buhay. Biglang pinaghahatak ni Kevin ang mga kaibigan palayo sa lugar na yon. Mahina lang ang kanyang pagsasalita para hindi sila mabigyan ng pansin ng halimaw. Tara, umalis na tayo. Delikado na. Papatayin tayo ng halimaw na yan. Tara na, bilisan nyo. Pero huwag kayong gagawa ng ingay ha. Anong nilalang yun? Bakit ganun ang buhok niya? O ngayon, naniniwala na kayo sa akin. Sabi ko na sa inyo na totoong may aswang eh. Natatakot ako. Bilisan na natin. Bumalik na tayo doon. Bilisan nyo na sa pagtakbo. Langya, saan ba tayo nasuot? Huwag na kayong lumingaw sa pinanggalingan natin. Basta, tumakbo lang tayo. Pero huwag lang tayo mag-iwahiwalay. Napahinto sila sa pagtakbo nang bigla na lang may lumagapak sa kanilang harapan. Nang tingnan nila ito, sariwang kalansay ang kanilang nakita. Puro buto na lang ito at may bahid pa ng dugo na parabang katatanggal lang ng laman.
Sabay-sabay silang napatingala nang makarinig ng malalakas na pagtawa na nagmumula sa itaas ng puno. Nakita nila ang babaeng kulubot ang balat. Matutulis ang ngipin at mga kuko. Nanlilisik ang mapupulang mata. At ang buhok nito'y gumagalaw-galaw ang dulo. Nakatungtong ito sa sanga habang tumatawa na parabang tuwang-tuwa sa nakikita. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Papatay mo ba kami? Kakainin? Aswang ka nga ba? Puro tawa lang ang isinagot ng babaeng kubot kay Kirby. Pumailan lang pa ang malalakas na pagtawa nito sa paligid. Tara, umalis na tayo! Hindi yata siya marunong umintindi. Huwag na natin kausapin! Papatayin lang tayo niyan! Tara na guys! Umalis na tayo dito. Ayoko pang mamatay. Parang awa niyo na. Patakbo na uli sila nang magsalita ang babaeng kubot, kaya natigilan uli sila at napatingin sa halimaw. Huwag na kayo magpagod! Kahit tumakbo pa kayo, hindi naman kayo makakaalis sa lugar na ito! Nilagyan ko ng orasyon ang buong lugar para kapag may nakapasok sa teritoryo ko, hindi na makakaalis! Mukhang sasakitan tiyan ko sa kabusukan! Pero mali yun, dapat mag-imbak ako. Kagaya ng langgam, nag-iimbak para sa tagpulan. Huwag na kayong tumakbo. Sumama na kayo sa akin para hindi na kayo mag-ubos ng lakas. Mapapahaba pa ang buhay nyo kahit papano. Nik mo, anong tingin mo sa amin? Ipapakain na lang ang sarili sa halimaw na may abnormal na buhok? Mahirapan ka munang huliin kami! Hindi mo kami makakain! Gusto ko yan. Lumalaban kahit malapit ng mamatay. Sige, pagbibigyan ko kayo. Tumakbo na kayo hanggat kaya nyo. Huwag kayong papahuli sa akin. Kung magtatago kayo, ay galingan nyo mga bata. Pagkasabi noon ay nagpulasa ng magkakaibigan. Binilisan nila ang pagtakbo sa abot ng kanilang makakaya. Pero dahil babae si April, nahuhuli siya dahil sa bagal niyang tumakbo. Iwan dito. Mamatay, parang awa niyo na. Bilis na, takbo na. Hintayin kita. Bilis, kaya mo yan. Pagod na ako, Kevin. Nauubusan na ako ng hangin. Bawal mapagod. Kaya mo yan. Halika na, dali. Guys, bilis. May nakita ko mapagtataguan sa bandaron. Dalian nyo. Muling nagsitakbo ang magkakaibigan hanggang sa marating nila ang sinasabi ni Kirby na pwedeng pagtaguan. Isa itong matayog na puno. Ang mga nakalsang ugat nito ay nagmimistulang kuweba sa laki. Pinalibutan din ng mga nagtataasang damo ang paligid ng puno kaya magandang pagtaguan. Sumot sila sa ugat nito at doon pansamantalang nagpahinga. Anong gagawin natin? Paano na tayo makakalis dito? Makakalis pa ba tayo dito? Oo, huwag kayong mag-isip ng negative. Makakalis tayo dito bago gumabi. Paano tol? Narinig mo ba yung sinabi ng halimaw na yon? Nilagyan niya ng orasyon yung buong lugar para matrap ang mga biktima niya. Naniwala ka naman. Paano kung pinapaniwala lang niya tayo para matakot at mawala tayo ng pag-asa? Paano siya mananakot? Di ba kanina pa tayo paikot-ikot sa lugar at hindi pa tayo nakakalis? Binaliktad na rin natin yung mga suot natin pero anong nangyari? Wala, di ba? Dito na tayo mamamatay. Ayoko. Gusto ko pang gumraduate. Marami pa akong pangarap. Ayokong kainin lang ng aswang na yon. Nag-aaral ako para kainin lang ng halimaw na yon. Hindi ako papayag. Papatay ko muna siya. Tama. Kung siya nga iniisip niya kainin tayo, bakit hindi tayo lumaban? Kung hindi tayo makakalis dito ng buhay, patayin natin siya. Huwag tayong matakot sa kanya, no? Pero may buhok siyang may buhay eh. Paano yun? Natigilan sila nang sabihin niyo ni Kevin. Pare-pareho silang nag-isip. Maya-maya ay kinapa ni Kevin ang kanyang bulsa. Nakita niya roon ang nail cutter na palagi niyang daladala. Mahilig siyang maggupit ng kuko kaya ayaw niyang nahihiwalay sa kanyang nail cutter. Inilabas niya ang kutsilyo sa nail cutter at ipinakita sa mga kasama. Eto lang ang meron ako. May dala pala akong gunting. Nandito sa bulsa ng 6-packet ko. Kasi kanina, inutusan ako ni sir na maggupit ng mga papel para sa gagawin task eh. Sakto, gunting at buhok. Bigyan natin ng magandang haircut ang babaeng aswang na yon. Siguro naman, kapag naputol yung buhok niya manghihina siya.
Ano yun? Kamag-anak ni Samson? Malay natin, di ba? Kamag-anak siya tapos isinumpa, kaya siya naging alimaw. Natigilan sila nang marinig na ang pagtawa ng babaeng kubot. Palapit na ito sa kanila. Habang lumalapit ito ay lalo silang nanahimik at nakiramdam. Bagya nilang hinawi ang damo para makasilip sa paligid. Maya-maya ay nakita nila ang aswang na naglalakad habang palinga-linga sa paligid. Ayo! Yuhu! Nasaan na kayo? Magandang lugar ba ang pinagtaktaguan nyo? Dapat oo! Alam kong nandito lang kayo sa paligid. Gusto ko palang sabihin sa inyo na matalas ang aking pandinig at saka pangamoy. Kaya huwag kayong gagawa ng ingay. Natandaan ko na pala ang amoy ninyo kanina. Kaya kahit saan pa kayo humalo, malalaman kong kayo yan. Lalo silang nanginig sa takot. Halos hindi na sila gumagalaw sa pinagtataguan. Maya-maya ay nakakita sila ng ahas na gumagapang sa ugat ng puno. Papunta sa kanila ang ahas na yon. Pasigaw na si April dahil sa takot pero biglang tinakpan ni Kevin ang kanyang bibig. Umiyak na lang ng tahimik si April. Titig na titig sila sa ahas na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Palipat-lipat naman ang tingin ni Kevin sa ahas at sa babaeng kubot. Maya-maya ay nakita niyang lumalapit na ang aswang sa kanilang kinaroroonan. Nanlilisik ang mga mata nito na mas tumindi pa ang pagkapula. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang gumagalo na naman ang buhok ng aswang. Ayan na, kumikilos na ang buhok niya. Nakita na ba niya tayo? Tayo ba ang susugurin niya? Palagay ko, sa atin siya nakatingin. Huy, tumahimik nga kayo. Bagyang lumakas ang pagikbi ni April dahil sa takot. Bigla naman silang napatras nang lalong manlaki ang mga mata ng babaeng kubot dahil narinig dito ang pagikbi ni April. Maya-maya ay unti-unti nang pinahaba ng aswang ang kanyang buhok. Ang dulo nito ay papunta sa kanilang kinaroroonan. Biglang bumilis ang paggalaw ng buhok ng aswang. Natakot ng sobra si Aldrin dahil siya ang nasa pinakabungad. Kasabay ng paglapit ng dulo ng buhok ng kubot at ang mabilis na paglabas ni Aldrin sa pinagtataguan habang sumisigaw. Nagtatatakbo siya na ikinabigla naman ng aswang. Anak nang, bakit siya lumabas? Hindi naman tayo yung target kundi yung ahas. Pagkasabay namang tiningnan ni na April at Kirby ang dulo ng buhok ng aswang. Nakapulupot nga ito sa ahas. Ilang segundong natigilan ng aswang dahil sa ginawa ni Aldrin. Maya-maya ay tumawa na naman ito ng malakas na parabang dahil sa sobrang katuwaan. Tumakbo na mabilis si Aldrin pero nahuli pa rin ng buhok ng aswang ang kanyang paa. Tulong! Tulungan niyo ako! Kinalagkad ng aswang si Aldrin palapit sa kanya. Pilit namang kumakapit si Aldrin sa mga damo para hindi siya mahatak ng aswang. Dahil sa nangyayari kay Aldrin, lumabas na sa pinagtataguan si Kevin para tulungan ng kaibigan. Dala ni Kevin ang gunting na naiwan ni Aldrin. Ginamit niya yon para putulin ang buhok ng aswang na nakapulupot sa paa ng kaibigan. Kada gupit ni Kevin sa buhok ay siya namang pag-atungal ng aswang na kubot na parabang nasasaktan nito. Paulit-ulit na ginupit ni Kevin ang buhok hanggang sa kusa ng bitiwan ng aswang ang paa ni Aldrin. Nang makalaya na ang kaibigan ay lumabas naman sina April at Kirby mula sa pinagtataguan. Tara na, tumakbo na tayo, dalian nyo. Bilis, Aldrin, takbo! Mga walang iya kayo. Akala nyo ba ay matatakasan nyo ako? Kahit saan kayo magpunta, mahahanap ko pa rin kayo. Teritoryo ko ang gubat na ito. Ilang taon na ako dito, kaya hindi ako matatakasan ng kahit na mga dayo. Pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa buhok. Hindi na nila pinansin ang pagsisigaw ng aswang. Tuloy-tuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa makakita sila ng kubo. Yun, may kubo. Doon muna tayo. Kaninong kubo yan? Huwag mo nang alamin. Tara na, ang mahalaga, may matataguan tayo. Baka kasi pag-aari yan ng aswang eh. E di lalo lang tayong mamamatay. Pwede ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Walang mamamatay, okay? Hindi tayo mamamatay. Sabay-sabay tayo makakabalik ng ligtas, kaya huwag ka mag-isip ng ganyan. Paano hindi kami mag-iisip ng ganyan? Tingnan mo nga, Kevin. Nasa teritoryo niya tayo.
Sa lahat ng anggulo, wala tayong laban. Wala pa tayong magagamit na panlaban sa kanya. Anong laban sa aswang ng nail cutter at gunting ng papel? May buhay ang buhok ng aswang na yun, Kevin! Mabuti pa pumasok na muna tayo sa loob kung ayaw niyong lapain sa labas ng aswang na yon. Pagkasabi ni Kirby ay kaagad naman silang pumasok sa loob ng kubo. At doon ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. So, ano ang plano natin ngayon? Paano tayo makakaalis dito? May naisip na ba kayong idea? Mag-isip tayo. Huminahon lang kayo para makapag-isip tayo ng maayos. Nagkanya-kanya ng sulok na mauupuan ng magkakaibigan. Sandaling katahimikan na namagitan sa kanila habang nag-iisip. Maya-maya ay iginala ni Kevin ang paningin sa kabuuan ng kubo. Nakita niya mula sa sirang dingding nito na gawa sa pinagtagpi-tagping manipis na plywood ang sanga ng kalamansi. May mga bunga ito kaya nagkaroon siya ng magandang ideya. Guys, may alam ba kayong panlaban sa aswang? Ewan, hindi ko nga alam kung totoo mga sinasabi ng iba saka yung mga nababasa ko sa internet na panlaban daw sa aswang yung bawang, kalamansi, buntot pagi at kung ano-ano pa. Pero ang tanong, saan naman tayo kukuha ng mga ganon? Wala nga akong makita sa gubat na ito kundi puno at damo lang Kalamansi! Tama! May nakita akong kalamansi! Ha? Talaga? Asan? Ininguso ni Kevin ang nakita niyang sanga ng kalamansi na pumasok na sa kubo. Nagsitinginan naman ng mga kaibigan niya. Lumapad ang ngiti ng mga ito at maya-maya'y nawala rin. Okay, so may ideya ka ba kung anong gagawin sa kalamansi na yan? Yun lang, wala rin akong alam. Wala tayong gamit sa pagluluto. Marunong ako magluto ng steak. Kaso kahit lutuin ko ang aswang na yon, wala pa rin kakain. Kunin na lang natin yung mga bunga baka sakaling makatulong din naman. Ipalunok natin sa aswang hanggang sa mabulunan siya. Maganda sana yung ideya kaso makakalapit ba tayo sa kanya? Baka kakalapit lang natin, nilapa na tayo Wala tayong laban sa buhok nun. Huwag na tayong mag-isip. Basta manguha na lang tayo ng bunga. Napagkasunduan nila na lumabas ng kubo at manguha ng mga bunga ng kalamansi. Napatingin naman si Kevin sa mga sanga nito. Nakita niya ang mahabang tinik. Guys, putulin na rin natin yung mga sanga. Ang gagawin mo sa sanga? Ang dami-daming tinik niyan. Yun na nga may tinik. Kung hindi matakot sa bunga ng kalamansi ang aswang, takutin natin sa tinik. Tama! Ang alam ko, ang aswang sa matutulis na magdudulot ng sugat sa kanila. At saka pala, kailangan ang likod niya ang puntirehin natin. Kasi kapag nagkasugat daw ang likod, hindi na yung gagaling. Kasi para gumaling yung sugat, kailangan daw dilaan. Hindi niya madidilaan yung likod niya. Ikamamatay yun ng aswang. Okay, so ang plano natin, kung hindi natin mapapatay yung aswang, kahit masugatan man lang ang likod niya. Binilisan nila ang pagkuha sa mga bunga at sanga na may tinik pagkatapos ay pumasok na uli sila sa kubo. Isinirado nilang mabuti ang pinto sa kabintana. Ilang oras na silang naghihintay pero hindi pa rin dumarating ang aswang. Nakatulog na sina April at Aldrin habang si Kirby naman ay humihikab na rin. Nililibot pa rin ni Kevin ang tingin sa buong kubo. Wala itong kagamit-gamit. Para bang pinagpapahingahan lang at pagkatapos ay iniwan. Maya-maya ay napalingon si Kevin kay Kirby dahil nagsalita ito. Pre, malapit nang gumabi. Hindi tayo safe dito. Pero hindi rin tayo pwedeng gumala sa gubat paggabi. Mas malakas ang kapangyarihan ng aswang kapag gabi na. Mas malinaw rin ang paningin nila. Talo tayo dun. Kailangan nating dumito muna at magpaumaga. Saka tayo maglakad ulit para hanapin ang daan pabalik. Paano nga kung may orasyon ng lugar na ito? Tapos, hindi talaga tayo makakalis kahit anong gawin natin. Kung ang aswang na yun ang naglagay ng orasyon, mawawala siguro ang nilagay niya kapag namatay na siya. May point ka. Go pa rin tayo sa unang plano, ang patay ng aswang. Pero hindi sapat ang bunga at sanga ng kalamansi Ay nako. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Makakalis tayo ng ligtas dito. Sige na, matulog ka na. Hindi nga makatulog ikaw, hindi ka matutulog? Hindi ako makatulog kapag ganitong gutom ako Ako rin. Alam mo, nagtatapang-tapangan lang ako Pero ang totoo, natatakot na rin ako pre. Alam ko, ako rin naman
Pero kailangan nating lakasan ng loob. Kapag pinairal natin ang takot, baka mamatay na talaga tayo. Sa pagkakataong ito, hindi dapat tayo panghinaan ng loob. Kasi hindi tayo makakapag-isip ng tama. Tama. Pero naisip ko rin ang sinabi ni April kanina eh. Paano nga kung kubo ito ng aswang? Uuwi yun dito. O di ba? Mas maganda yun. Papatayin din naman natin siya. Hindi na tayo mahirapang hanapin siya kung kusa na siyang lalapit sa atin. Sa bagay, tama ka. 2 oras na ang nakalipas ay narinig na rin ni Kevin ang pagtunog ng tiyan ni Kirby. Gutom ka na rin. Pasensya na ha. Oo, gutom na ako. Kanina pa kasi tayo walang kain eh. Pero okay lang. Kaya ko pa naman itong tiisin. Teka, bakit ka naman humingi ng pasensya? Kung hindi dahil sa akin wala tayo rito. Dapat ako lang nandito pero nadamay kayo. Ano ka ba? Para saan ang pagkakaibigan? Huwag kang nga magdrama dyan. Hindi tayo mamamatay no? Saka hindi nakakamatay ang isang araw na walang kain. Nakakapanlambot lang. Pero bukas baka may makita tayo makakain. Kahit mga ligaw na prutas. Oo nga, maghanap na lang tayo bukas. Ilang oras na ang nakalipas ay nakaramdam na rin sila ng antok. Napapikit na si Kevin nang bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa labas ng kubo. May mga yabag na naglalakad palapit. Kumabog na ang kanyang dibdib dahil sa kaba at takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang sanga ng kalamansi. Dahil madilim, natusok siya ng tinik. Muntik na siyang sumigaw pero pinigilan niya ang sarili. Maya-maya ay narinig niyang bumulong si Kirby. Pre, narinig mo yun? Oo, akala ko tulog ka na eh. Yung aswang na kaya yun? Hindi ko alam, pero kinakabahan ako. Pinakiramdaman nila ang paligid hanggang ang yabag ay huminto sa tapat ng pinto. Sabay silang napalingon doon. May naaninag silang liwanag sa labas na sa tingin nila ay galing sa ilaw. Maya-maya ay nakarinig sila ng boses na matandang lalaki. Pilit nitong binubuksan ang pinto. Pilit na itinutulak. Aba, bakit nakasara itong pinto? Sino nagsara? Sino nasa loob? Hoy, may tao ba dyan? Sumagot ka! Kung sino ka man o kayo, sumagot kayo! Sinong nasa loob? Kung hindi niyo ako sasagutin, sisilaban ko ang kubong ito. Tutubukin ko kayong dyan nasa loob. Napabalikwas ng bangon ng dalawa. Nagising na rin sina April at Aldrin dahil sa malakas na boses na matanda. Nagbulungan na magkakaibigan. Nagtatanungan sila. Pare, sino yung nasa labas? Hindi nga namin alam eh. Dumating na lang siya bigla. Pero matandang lalaki siya. Baka hindi siya aswang. Kasi di ba babae ang aswang? Paano kung asawa siya ng aswang na yun? Natigilan sila sa sinabi ni Kirby. Natahimik sila. Muli lang silang nataranta nang magbilang na ang matanda. Inang yan, mukhang sisiliban yata talaga ng matanda yung kubong to ha. Tumayo si Kelvin at pinailaw ang kanyang cellphone. Pagkatapos, kinausap na niya ang matanda. Anong? Ikaw ang sumagot sa amin. Sino ka? Aba, bata pa pala nasa loob. Anong ginagawa mo dyan, bata? Bakit ka naligaw sa kubo ko? Kubo nyo? Sa inyo itong kubo? Paano ako maniniwala wala nga kagamit-gamit dito. Isa lang itong kubo na pinag-iwanan na ng kung sino. Saka kung sa'yo ito, bakit ka ginabi sa pagpunta rito? Mukhang takot na takot ka. Sino ba naman ang hindi matatakot? May aswang sa lugar na ito. Meron siyang buhok na may sariling buhay. Sabihin mo, aswang ka ba? Hindi ka makakapasok dito. Marami kami kalamansi. Huwag ka mag-alala. Marami akong dalang bawang. Buksan mo na ito, bata. Ako si Lolo Gabo. Hindi ako aswang. Ilulusot ko ang isang ulo ng bawang dito sa butas, malapit sa pinto, para maniwala kang hindi ako aswang. Inabangan nila ng tingin ang gagawin ng matanda. Inilawan pa nila ng flashlight sa cellphone ang gagawin nito. Maya-maya ay nakita na nga nila na naglulusot na ang matanda ng isang bawang sa butas. Kinuha yun ni Kirby. Pagkatapos ay nagtanguan sila.
Nagkasundo silang buksan na ang kubo. Pagkapasok ng matanda ay isa-isa silang tiningnan ito. Mga estudyante ba kayo? Opo, Bakit kayo napunta dito sa kubo ko? Naligaw ho kasi kami, Lolo. Tapos, hinabol-habol na po kami ng aswang na gumagalaw yung buhok. Napatpat kami dito eh. Hindi ho namin makita ang daan pabalik sa pinagkakampingan namin. Ganun ba? Hindi talaga ninyo makikita ang daan dahil ang lugar na ito may orasyon ng palibot. Inilagay ng aswang nakubot ang orasyon na iyon para makapambiktima. Kung ganun, totoo nga yung sinabi ng aswang na yun? Paano kayo nakakapasok dito? Saka kung nakapaglagay kayo ng kubo, ibig sabihin, palagi kayo nagpupunta dito. Hindi palagi, pero talagang nagpupunta ako dito. Dito kasi ako nangunguha ng mga halamang gamot. At saka hindi rin ako nagdadasal para pakainin ang kapangyarihan ng aking anting-anting. Anting-anting? Kung ganun, kalabang kayo ng aswang? Albularyo po kayo? Oo, ganun na nga. Kung lagi po kayo nagpupunta dito, bakit po hindi nyo pinapatay yung aswang? Dahil hindi siya nagpapakita sa akin kapag nandito ako. Pero ngayon po na nandito kayo, paano na kayo makakalabas? Kami nga po natrap na dito eh. Albularyo siya na may anting-anting. Ibig sabihin, may kapangyarihan din siya. Kung ganon, makakauwi na tayo bukas. Naku, salamat naman po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Pagkasabi ni April ng salitang yon, ay sunod-sunod na nagsitunugan ng kanilang tiyan dahil sa gutom. Bigla silang nakaramdam ng hapdi ng sikmura nang maamoy ang bagong lutong tinapay na inilabas ng matanda mula sa kanyang bayong. Mukhang mga gutom na kayo. Sige, eto, kumain na muna kayo. May dala rin akong tubig. Hindi na nahiya ang magkakaibigan. Mabilis nilang inabot ang supot na naglalaman ng tinapay saka kumain. Punong-puno ang bibig ni Kevin nang magtanong uli sa matanda. Bakit po pala kayo ginabi, Lolo? Dunukin mo kaya muna yung kinakain mo na magkaintindihan tayo. Sabi ko nga ho bakit po kayo ginabi ng punta dito? Yun ba? Nanguha na kasi ako ng mga halamang gamot kanina. Nalibang ako sa pangunguha kaya ganon. Pero hindi pa sapat yung nakuha ko eh. Marami pa akong kukunin bukas. Sa ngayon, matutulog muna ako. Hindi po kayo natatakot dito, Lolo? Ibig mong sabihin sa aswang? Opo. Kapag natakot ka sa kanila, mamamatay ka. Dapat sila ang matakot sa iyo para mamatay sila. Pero talaga pong nakakatakot siya eh. Ang itsura niya, ang mata niya, yung mga kuko at ngipin, lalo na po yung buhok niya. Oo, tama ka. Kapag tiningnan mo ang itsura niya, talagang ang nakakatakot siya. Pagkasabi ng matanda ay nahiga na siya sa dulong bahagi ng papag. Itinaklob pa niya ang kanyang sombrero sa muka. Pagkakain niyo, matulog na uli kayo ha. Patayin niyo pala yung gasera bago kayo matulog. Bukas, tsak na darating ang aswang. Hindi yung papayag na makalaya ang kanyang mga biktima. Nagkatinginan na magkakaibigan dahil sa sinabi ng matanda. Napasuksok si April kay Aldrin dahil sa takot. Hindi na lang sila nagsalita dahil matutulog na ang matanda. Pagkatapos nilang kumain, nagsitulog na rin sila. Pinatay naman ni Kevin ang gasera bago sila nahiga sa kanyang pwesto. Kinabukasan, naalimpungatan si Kevin dahil sa tarantang sigaw ni April. Gumising kayo! Wala yung matanda! Ano? Nasaan nagpunta? Hindi ko alam. Kagigising ko lang eh. At siya ang una kong hinanap pero wala na siya. Yari! Alam niyang naligaw tayo sa gubat na to tapos iniwan lang niya tayo. Alam naman niyang tanging siya lang ang pag-asa natin makauwi eh. Ay nako, sakin pala yung matandang yon. Paano kung kakampi siya nung aswang? Tapos pinuntahan niya ang aswang para sabihin kung nasaan tayo. Naku, umalis na tayo dito. Ayoko pang mamatay. Dali-dali silang lumabas ng kubo. Pagkalabas nila ay bumungad sa kanila ang aswang. Nakatayo ito sa tapat nila. Ilang dipa ang agwat buhat sa kanila. Ang aswang, nasumpungan na niya tayo.
Biglang tumakbo papasok ng kubo si April. Tumakbo rin papasok si Kirby habang si Kevin at Aldrin naman ay nanatiling nakatayo at nakikipagtitigan sa aswang. Wala na akong pakialam kahit mamatay ako ngayon. Kung hindi na rin ako makakauwi, titiyakin kong papatayin ko muna ang aswang na yan. Ako rin. Mga pre, mga sandata natin. Ito mga sanga ng kalamansi na kinuha natin. Kunin nyo. Sama-sama tayong lalaban sa aswang na yan hanggang sa uli. Kahit mamatay tayo, at least lumalaban tayo. Natigilan sila nang tumawa ng matinis ang aswang. Kasunod nito ay ang paggalawan ulit ng kanyang buhok. Unti-unti itong humaba at naghiwa-hiwalay ang dulo. Parang naging bulaklak ang itsura nito. Sumasayaw ang mga dulo na parang kinikiliti ng hangin. Ay, nariyan na naman yung buhok niya. Pag talaga ako'y nakaalis sa lugar na to, mag-aaral ako kung paano maggupit ang iba't ibang hairstyle eh. Pero ngayon, magiging malupit muna ako. Titiyakin ko ang mga tinik ng sanga ng kalamansing ito ay babaon sa katawan ng aswang na yan. Hindi ko kayo sinalakay kagabi kahit alam kong nandito lang kayo sa abandonadong kubo. Hinayaan ko kayong magpahinga. Ayaw ko rin naman kasing kumain ng biktimang pagod. Pero ngayon, huwag na kayong magpagod. Isa lang naman ang mapupuntahan ninyo at yun ay ang tiyan ko. No way! Kahit ang kuko ko ay hindi mo matitikman. Alaga ba? Nalasahan ko na nga ang binti mo nang pumulupot ang buhok ko. Lalo lang ako nasabik sa lasa mo. Ikaw na kaya ang unahin ko. Tama, ikaw ang gagawin kong agahan. Pagkasabi ng aswang ay biglang humaba ang isang parte ng buhok niya at sinugod si Aldrin. Mabilis namang naiwasan yun ng binata. Pinaghahagupit naman ni Kirby ang buhok gamit ang hawak niyang sanga ng kalamansi. Pero hindi niya tinatamaan ang malikot na buhok ng aswang. Tumawa lang ang aswang sa kanyang ginawa. Maya-maya ay sumugod na sa kanila ang 5 dulo ng bahagi ng buhok ng aswang. Sabay-sabay ang mga ito na pinagtututusok sila. Para na silang nakikipagsayaw sa mga buhok dahil sa kakaiwas. Hindi rin nila magamit ang sanga na kanilang hawak dahil ang pinupuntirya ng aswang ay ang kanilang paa. Hanggang sa maya-maya, nasilo na ng aswang ang bewang ni Aldrin. Itinaas ng buhok na yun ang binata sa ere. Ala, huwag niyo akong alalahanin guys. Hindi ako takot sa heights. Basta focus lang kayo sa aswang ha. Labanan niyo siya hanggang kaya niyo. Ayos lang ako dito. Actually, safe ka ako dito sa itaas eh. Okay, kami nang bahala dito. Kumapit ka lang dyan. Tumalim na ang tingin ni Kevin sa aswang. Nagseryoso na siya. Nakipagtagisan na siya ng tingin sa aswang dahilan para tumawa lang ng matinis ang babaeng kubot. Lalong nainis si Kevin sa aswang kaya sinugod na niya ito. Walang iya ka. Pangtapangan ka naman eh. Sira talaga ang tuktok niyan. Baka ba't mo pre? Pagkasabi ni Aldrin ay dali-daling tumakbo si Kirby. Nakisabay na siya kay Kevin sa paghagupit ng aswang gamit ang sangha ng kalamansi. Pero hindi nila ito matamaan dahil ang buhok ng aswang ang palaging humaharang sa kanila para malapitan ang katawan. Huminto na sa pagkilos si Kevin habang si Kirby naman ay patuloy sa paghampas sa buhok ng aswang. Halos sumakit naman ang tiyan ng aswang dahil sa kakatawa. Hindi na niya maitikom ang kanyang bibig dahil sa katuwaan sa mga bata. Pero bigla siyang natigilan nang may mag-shoot sa kanyang bibig. Ano? Masarap ba? Naririndi na kasi ako sa boses mo eh. Saka nakakasiwa ako sa nakabuka mong bibig. Kaya binigyan muna kita ng candy. Maasim nga lang yan kasi kalamansi flavor. Pero sana magustuhan mo pa rin. Nagalit na ang aswang sa ginawa ni Kevin. Sumigaw ito sa galit. Naglabas sa mga litid dito sa muka at leeg. Pero dahil nakabuka na naman ang bibig ng aswang, sunod-sunod na binato ito ni Kevin ng kalamansi. Walang mintis ang bawat pagbato niya. Lahat ay pumasok sa bibig ng aswang. Nagamit niya ang pagiging champion niya sa dart. Hindi pa rin nawawala ang talento mo sa pagbato ha. Damihan mo pa. Tuloy-tuloy mo lang yung groupings. Kaso naawa ko eh. Baka sumakit ang tiyan niya. O kaya bumaba ang dugo dahil sa asim ng kalamansi. Gago ka ba? Siyempre nagjo-joke lang ako. Eh kung ang tinik naman ang ipatikim natin sa kanya. Ha?
Bahagyang nag-loading ang isip ni Kirby pero kalaunan ay nagets din niya ang sinabi ni Kevin. Dali-dali siyang tumakbo at kinuha na ang pagkakataon para hagupitin ang aswang. Umatungal na ito sa sakit dahil bumaon na sa katawan ng aswang ang mga tinik ng sanga. Paulit-ulit na ginawa yun ni Kevin pero napagod din siya kaya napahinto. Napatingin naman si Kevin kay Aldrin dahil nagsisigaw na ito. Nakita niyang nahihilo na ang kaibigan dahil magalaw ang buhok na nakapalupot sa kanya. Maya-maya ay nakita niya si April na lumabas ng kubo. May dala itong itak. Seryoso ang mukha ni April habang palapit kay Aldrin. Nang makalapit na ang dalaga ay kaagad niyang pinutol ang buhok ng aswang gamit ang matalim na itak ng lolo na naiwan sa kubo. Lalong napasigaw si Aldrin nang bumagsak siya sa lupa. Aray! Hanip! Nahilo na ako! Napilaya pa yata! Masyado ka namang maras, April! Ay, naku sorry. Gigil na gigil ako eh. Kuwang-kuha ng aswang na to yung gigil ko. Wala naman siyang manliligaw pero mahaba ang hair niya. Pero sorry lang, mabaho kasi kaya pinutol ko. Kailangan niya ng bagong haircut. Ako magbibigay sa kanya. Akin na yung itak. Dali-daling ibinigay ni April ang itak kay Kirby. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang binata. Pinagpuputol niya ang buhok ng aswang habang abala pa lang ang halimaw sa pamimilipit sa sakit ng tiyan dahil sa dami ng nalunok niyang kalamansi. Lalong umatungal ang aswang kada taga ni Kirby sa buhok nito. Lalong tumindi ang galit ng aswang sa kanila. Muli na namang humaba ang buhok ng aswang na parang hindi ito nabawasan. Pagkatapos ay pinaghahagupit nito ang magkakaibigan. Hindi na nakapanlaban ng magkakaibigan dahil sa pagkabigla. Nasilo sila ng buhok at naiangat sa ere pagkatapos ibinalibag sa lupa. Halos hindi na sila makatayo dahil sa sakit ng katawan. Ginalit niyo ako na gusto. Ipapakita ko sa inyo ang galit ko. Hindi na ako natutuwa. Ayoko nang makipaglaro sa inyo. Mga walang ya kayo. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang lalong pumangit ang itsura ng aswang. Nag-alsahan ang mga ugat nito sa katawan. Lalong nanigas ang buhok nito na para ng alambre. Maya-maya ay biglang nagsambulat ang mga hibla ng buhok. Parang mahahabang karayom ito. Langya, mukha na siyang higanting si Orchin. Umalis na tayo rito. Tumayo kayo. Tumakbo na tayo. Tumakbo sila pero wala namang mapuntahan dahil humahaba lang ang buhok ng aswang para harangan ang kanilang daraanan. Nagpabalik-balik lang sila ng takbo sa bakuran ng kubo. Nainis na si Kirby kaya sinugod na niya ang aswang. Nang sinugod niya na ito ay nahawi lang ang buhok ng aswang at biglang humampas sa kanya. Tumalsik si Kirby at napasigaw sa sakit nang bumagsak sa lupa. Maya-maya ay pumulupot naman sa kanya ang buhok ng aswang. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Uy! Bitiwan mo kaibigan ko! Sinubukan tumulong ni Aldrin pero natumba lang din siya at ito rin ang naging dahilan para puluputan din siya ng buhok ng aswang at saka ibalibag. Tigilan mo mga kaibigan ko! Ako ang harapin mo! Nakapulot ng bato si Kevin at ibinalibag sa aswang. Tinamaan niya ito kaya nabitiwan ng aswang ang mga kaibigan. Wag mong gagalawin ang mga kaibigan ko! Siraulo kang kubot ka! Sinalakay uli si Kevin ang buhok ng aswang pero nakailag siya. Kaya naman mismong aswang na ang sumugod sa kanya at kinalmot siya nito. Sa lakas ng kalmot ay tumalsik siya. Pagbagsak niya sa lupa ay sinugod uli ng aswang ang mga kaibigan niya. Wag mo sabi silang gagalawin eh! Papatayin kita! Naggalit na ng gusto si Kevin nang makita niyang dinampot ng aswang si April at takma ng kakagatin. Mabilis siyang tumakbo at pinagsisi pa ang aswang, dahilan para mapahinto ito sa ginagawa. Natumba ito at kinuha na nila ang pagkakataong yon para bugbugin ang aswang, hanggang sa hindi na makatayo. Kahit hirap na hirap sila, ay pinilit nilang maglakad. Hindi nila malaman kung saan pupunta. Naisip na lang nilang pumasok sa kubo pagkatapos ay isinara ang pinto at bintana. Hindi tayo ligtas dito. Bakit ba tayo dito pumasok? Parang isang sipa niya lang dito sa kubo mawawasak na ito .
ko na kayang lumakad. Ang sakit na ng katawan ko. Para kong nabalian ng tadyang. Ang sama ng bagsak ko kanini. Ako rin. Parang nabalian ako ng buto pero hindi ko alam kung saan. Namamanhida kasi sa sakit ang katawan ko eh. Bumabaliktad pa yung sikmura ko. Ayoko talaga sa Reg pero hinilo ako ng visit na kubot na yun eh. Ano na ang gagawin natin ngayon? Natigilan sila sa pag-uusap nang marinig ang boses ng matandang lalaki. Oh, di ba si Lolo yun? Bumalik siya? Oo nga, kinakausap niya yung aswang. Tara, silipin natin sila. Sabay-sabay nga silang sumilip sa kanya-kanyang butas ng dingding. Nanlaki mata ni Kevin nang makita ang itsura ng matandang lalaki na ibang-iba ang aurahan kaysa kagabi. Matikas ang tindig nito na parang nasa kasagsagan pa ng kalakasan ng katawan kahit ang edad ay matandang-matanda na. Ang mga batang yan lang pala magpapalabas sa lungga mo, babaeng kubot. Wisit, pagkakamali ko itong hindi ko kagad kinain ng mga makukulit na yon. Naabutan mo patuloy ako. Bakit ka ba bumalik? Akala ko'y umalis ka na tanda. Marami ang namamatay sa akala ko, bot. Alam mong nagpupunta lang ako dito para sa 3 bagay. Una, sa mga halamang gamot. Ikalawa, sa pagpapakain ng dasal sa aking anting-anting na lirma. Natatanda mo pa ba yon? Ang anting-anting kong ito ay bigay pa ng lolo mo. Inukit niya mismo ang simbolong ito sa bakal. Ginawang kwintas at pinakain ng dasal. Alam mo ba ang bilid niya sa akin nung ibinigay niya ito? Yun ang ikatlo kong dahilan kung bakit ako pabalik-balik dito. Ang patayin ka! Bukod sa kahilingan ng lolo mo sa akin na kitlin ang buhay mo, ipagiganti ko rin ang mag-iina kong pinanlaman mo lang ng tiyan mo. Ang tagal na nun! Di mo pa rin nalilimutan. Ako nga, nalimutan ko na ang lasa nila eh. Saka wala rin akong pakialam sa bilin ng lolo sa'yo. Natatandaan ko pa ang lasa ng sariwang karne ni lolo. Yon ang pinakamasarap na karneng natikman ka. Masarap kainin ang karne ng taksil sa aming angkan. Ngayon, gusto ko namang matikman ang karne ng kaaway. Masarap ka ba? Ha? Palagi ako masarap, Lurika. Pero maglalaway ka lang. Hindi na nagkaksaya pa ng oras ang dalawa. Nagtagisan na sila ng lakas. Iwinasiwas na ng kubot ang mga malaalambre niyang buhok. Hindi na nag-isip ang aswang kung saan patatama ang mga dulo nito. Wisit ang bangis ng buhok na yun. Panigurado kahit kuto ng aswang eh, tuhog talaga na parang kutukyo. Anong kutukyo? Oo, parang barbecue. Ay naku, nagawa mo pa talaga mag-joke sa ganitong sitwasyon. Akala ko iniwan na tayo na matanda eh. Nag-ritual lang pala. Pero tingnan niyo siya oh. Ni hindi ko makita ng takot ang mata niya eh. Puro tapang ang nakikita ko. Nakatayo lang doon at hindi gumagalaw. Baka mamaya, naghihintay lang siyang matusok ng buhok. Di pa siya umalis doon. Ano ba yung kapangyarihan ng pinagmamalaki niyang anting-anting? Yun din ang gusto kong malaman. Muli silang tumahimik at bumalik uli sa panonood sa dalawa. Nang tingnan ni Kevin na matanda, kumikibot-kibot ang mga labi nito. Alam na ni Kevin na nag-uusal na ng dasal ang matandang lalaki. Maya-maya ay iniunat nito ang kanang kamay, habang ang kaliwa ay nakahawak sa kwintas niyang anting-anting. Isang wasiwas lang ng kamay ng matanda ay bigla na lang nanlambot ang buhok ng aswang. Napahinto rin ang kubot sa kanyang pagkilos dahil sa pagkabigla. Mabilis ang kilos ng matandang lalaki. Hinubad nito ang sinturon. Isa itong latigo na gawa sa buntot ng pagi. Sa dulo nito ay may patalim. Iwinasiwas ng matandang lalaki ang kanyang latigo. Paulit-ulit at sa isang iglap ay naputol ang buhok ng aswang. Sobrang iksi na nito. Ilang ulit pang sinubukan ng aswang na pahabain ng kanyang buhok pero hindi na niya nagawa. Anong ginawa mo? Pagsisisihan mo to, walang hiya ka! Sugod! Sige! Lumapit ka sa iyong katapusan! Lumapit ka sa iyong katapusan, Lurika! Huwag mo kong tawagin ng pangalang yan! Matagal ko nang isinumpa ang babaeng yan! Ayaw ko sa mahihinang nilalang! Pero ikaw pa rin yan! At hanggang ngayon ay mahina ka pa rin! Lalong nagalit ang aswang sa matanda.
Sumugod na ito at pinagkakakalmot ng matandang lalaki gamit ang mahabang kuko. Naiiwasan naman ito na matanda na walang kahirap-hirap. Maya-maya, sumugod na ang matanda. Isang suntok niya lang sa sikmura ng aswang ay kaagad na itong tumiklop. Sumuka ng maitim na likido ang aswang. Mukhang marami-rami kang nainom na kalamansi ah. Malambot na ang sikmura mo. Siraulang mga batang yun eh. Sila ba ang may gawa? Nagawa ka pa nilang ipagtimpla ng kalamansi juice. Nakakatuwa naman ano. Ganyan ka na lang? Hindi ka natatayo? Iniangat ng aswang ang kanyang muka at tiningnan naman na matalim si Lolo Gabo. Maya-maya ay dali-dali itong sumugod. Mabilis niyang sinakal ang matandang lalaki gamit ang kanang kamay. Pagkatapos, iniamba ang kaliwa para itusok ang matulis na kuko sa bandang puso na matanda. Naku po, delikadong lagay ni Lolo. Dali-daling tumingin si Kevin sa kabuuan ng kubo. Nakita niya ang bayong na matanda. Kinalkal niya yon at nakita ang mga bawang. Kumuha siya ng ilang piraso saka lumabas ng kubo. Itinaon niya na nakanganga ang aswang dahil sa sumisigaw ito. Saka niya ibinato ang bawang. Galit na napatingin sa kanya ang aswang. Nakuha naman ng matandang lalaki ang pagkakataon para tuhurin ang sikmura ng aswang dahilan para mapaluhod ito. Kaagad na kinuha ni Lolo Gabo ang bawang sa bibig ng aswang, saka ay pinalunok dito ang kanyang anting-anting. Gulat na gulat ang aswang sa kanyang ginawa. Anong ginawa mo? Sinunod ko lang yung bilin ng lolo mo. Kahit hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan nito. Tumigil ka na, Lorica. Wala kang karapatang sabihan ako ng gagawin ko. Ikaw ang tumigil na. Mamamatay ka na, matanda ka. Pagkasigaw ng aswang ay napahawak siya sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay namilipit sa sakit. Umatungal siya ng umatungal. Hindi na niya yun nakayanan kaya namilipit na siya sa lupa. Napalabas naman ang magkakaibigan sa kubo para makita ng malapitan ang nangyayari sa aswang. Lolo, ano po nangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Panoorin natin at nang malaman natin. Sumuka ng maitim na at malapot na likido ang aswang. Hirap na ito sa paghinga. Umuusok na rin ang lahat ng butas ng kanyang katawan. Halos lumalabas ang mga mata nito dahil sa tindi ng pagluwa. Nagngangalit din ang litid nito. Maya-maya ay unti-unti nang nalalagas ang kanyang buhok. Hindi na makapagsalita ang aswang pero matalim pa rin ang titig nito sa kanila. Galit pa rin ito at isa-isa silang pinasadahan ng tingin. Naikuyong pa ng aswang ang kanyang kamao sa lupa. Napadakot ito ng lupa at doon ibinuhos ang kanyang galit. Hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Tinupok ng anting-anting ang katawan ng aswang hanggang sa maging kalansay na lang ito. Nakita pa nila ang anting-anting na bumagsak na sa lupa. Pinulot naman yun ni Lolo Gabo. Pinunasan sa kamuling isinuot. May salamat, natalo rin ang aswang. Pero, teka po, makakalabas na po ba kami sa gubat na ito? Nawala na rin kaya yung orasyon ng aswang sa gubat? Bago masagot ni Lolo Gabo ang tanong ni April, tumunog na ang tiyan ni Aldrin. Nagkatawanan sila dahil doon. Nag-aya naman na matanda sa loob ng kubo. May ilan pa siyang tinapay na dala sa bayong at ipinakain yon sa kanila. Pero dahil walang ganang kumain ng magkakaibigan, hindi rin nila nagalaw ang tinapay. Sinundan nila ang matanda nang lumabas ito ng kubo. Lolo Gabo, saan kayo pupunta? Ililibing ko ang kalansay ng aswang na kubot. Kahit papaano'y karapatan din niya ang magkaroon ng matiwasay na libing. Sige po, tutulungan na rin po namin kayo. Tama po, makikipaglibing na rin po kami kahit pinahirapan niya kami ng gusto para hindi siya malungkot sa kabilang buhay. Tinulungan nga nila ang matanda sa paglilibing sa kalansay. Habang pinapatungan nila ng mga bato ang kalansay, hindi na nila maiwasan ang magtanong sa matanda. Lolo Gabo, marami na po bang napatay ang aswang na yan? Oo, madami nang napatay ang aswang na ito. Lahat na pumupunta dito sa lugar na ito ay wala nang nakakabalik ng buhay.
Masyado siyang mapanganib dahil lahat ng mga gusto niyang kainin ay nakakain niya ng walang pag-aalinlangan. Masyado siyang matalino sa pambibiktima. Hindi niyo po sila nailigtas? Madalas nakikita ko na lang ang kalansay ng mga biktima. Nakita niyo ang mga umbok na yan? Nakala niyo punso? Mga biktima yan na inilibing ko. Tinubuan na ng damo ang puntod nila. Mga kaawa-awang nilalang. Isa rin sila sa dahilan kung bakit ako bumabalik-balik dito sa gubat para alayan sila ng dasal at bisitahin na rin. Bakit po sabi nyo kanina, matagal nyo nang hinahanap ang aswang na yan? Nagtatago po ba siya sa inyo? Saka, makakilala po ba kayong dalawa? Oo, magkakilala ang mga angkan namin. Nabulag siya sa itim na kapangyarihan. Aswang ang karamihan sa angkan nila. Ang iba naman ay antingero. Kinailangan nilang gumawa ng mga anting-anting para proteksyonahan ang kanilang sarili. Kasi ang angkan nila na mga aswang, walang pinipiling biktima. Mas gusto nilang kainin ang mga angkan nilang tumatalikod sa pagiging aswang. Kagaya ng lolo niya, na mas pinili na maging antingero. Siya ang nagturo sa akin na maging albularyo. Kaya ipinamana niya sa akin ang anting-anting na ito. Para sugpuin ang kasamaan ng mga aswang sa angkan nila. Si Lorica ang nagbana ng sobrang itim na budhi. Wala na talaga siyang konsensya. At tanging makakapatay lang sa kanya ay ang ipalunok ang anting-anting na gawa ng lolo niya. Alam kasi ng lolo niya ang kahinaan ni Lorica. Kaya ako iniiwasan ng aswang na ito. Kasi alam niyang ako ang makakapatay sa kanya eh. Hindi ko lang inaasahan na sa tagal ng panahon na hinintay ko ang pagkakataong ito. Ngayon pa dumating ang oras na hindi ko inaasahan. Siguro kasama kayo sa guhit ng tadhana para wakasan ang kasamaan ni Lorica. Ibig niyo pong sabihin, nakatadhana kaming maligaw dito? Ganun na nga siguro. Hindi po kayo natakot? Palagi po kayong pumupunta dito kahit alam niyong mapanganib na kapag nakakuha ng tiyempo ang aswang na pwede niya kayong patayin? Sanay na ako. At isa pa, gusto ko na din mapatay ang aswang na yon dahil lahat ng pamilya ko ipinatay niya. Ang kaso, hindi ko siya mapatay-patay noon dahil masyado siyang malakas. Kumpara sa akin na inaaral pa lang ang kapangyarihan ng anting-anting. Ngayon naman, sa katandaan kong ito, hindi ko na kaya yon ng mag-isa. Pero natalo niyo po siya eh. Oo, dahil yon sa pinagod niyo ng husto ang aswang na yon. Humahanga ako sa katapangan niyo. Akala ko nga patay na kayo pagbalik ko eh. Mabuti na lang talaga matatapang kayo. Nagawa niyong ubusin ang kalahati ng lakas ng aswang na yan. Mabuti na lang din po at may kalamansi ako nakita. Muntik na kaming panghinaan ng loob eh. Pero dahil sa kalamansi, nagkaroon pa kami ng pag-asa. Oo, takot sila sa kalamansi. Kaya hindi rin siya gaanong makalapit dito. Oo nga pala. Tapos na tayo sa paglilibing sa kanya. Pwede na siguro tayong umuwi. Pero gusto niyo bang kumain muna? Malayo-layo pa ang paglalakad na gagawin niyo. At saka gagamutin ko muna sana yung pilay ninyo at sugat. Yun po talagang inaantay ko eh. Kasi talagang may pilay po ako. Kaso di ko na alam kung saan banda. Parang buong katawan ko yata pilay eh. Talaga ba? Parang hindi naman. Maraming salamat po Lolo Gabo sa pagpapatuloy sa amin sa kubo nyo. Saka sa pagliligtas po sa amin sa aswang. Walang anuman. Oh, tayo na muna sa kubo. Bumalik sila sa kubo. Isa-isa silang ginamot na matanda. Pagkatapos ng ilang sandali, pinauna na sila na matanda na umuwi dahil marami pa raw siyang kailangang kunin na halamang gamot. Gusto pa sana nilang tulungan na matanda pero naisip nilang mas kailangan na nilang bumalik dahil tiyak na nag-aalala na sa kanila ang mga kasama. Habang naglalakad sila ay palinga-linga sila sa paligid. Nandun pa rin ang takot sa kanila na nasamahan na ng trauma. Hindi na maalis sa isipan nila na baka may aswang na namang sumalubong sa kanila. Sa kanilang paglalakad,
nakakita sila ng baboy ramo sa bandang unahan. Napatigil sila at nagsiksikan. Hindi nila kilala ang hayop na yon at dahil sa kakaiba ang itsura nito, inisip nilang aswang ang baboy ramo. Takbo! Hanip, akala ko wala nang aswang. Pero aswang ba talaga yun? Eh di ba sabi ni Lolo Gabo, ang mga aswang kaya magsahayop? Tingnan mo nga itsura nun, napakapangit at napakabagsik. Ginaya pa niya yung itsura ng baboy. Sigurado kong aswang yon. Kaya bilisan na natin sa pagtakbo, dali! Basta huwag kayong liliko Sabi ni Lolo, diretso lang at makikita na natin ang daan pabalik. Huwag kayong hihiwalay. May kalamansi ka bang dala dyan, Kevin? Oo, saglit lang. Kukunin ko sa bulsa ko. Kinuha ni Kevin ang kalamansi sa bulsa niya, pero pagkapa niya ay nalamang wala na ito roon. Oh, nasaan na? Wala na dito Dito ko lang naman nilagay yun sa bulsa ko. Nako, baka nalaglag na. Ihandaan nyo na ang mga binigay ni Lolo Gabo. Huminto sila at nagpaikot na makakatalikod. Saka hinintay ang pag-atake ng hayop. Huminto ang baboy ramo na galit na galit. Naglalabasan ng mga pangil nito. Nagbubuga pa ng malalim na hininga. Tulungan niyo kami! Lolo Gabo! May aswang po! Ayoko pang mamatay, pakiusap! Kirby, isaboy mo na sa kanya yung hawak mo kasi na ibinigay ni Lolo Gabo. Oo nga pala, teka sandali. Isinaboy nga ni Kirby ng asin matapos siyang dukutin sa bulsa. Pero walang epekto sa baboy ramo. Lalo lang itong naggalit sa kanila. Ala, bakit walang epekto? Ibig sabihin, tumakbo na tayo! Mas malakas yata yan sa aswang na kubot! Bilis! Takbo na! Tumakbo sila ng walang lingon-lingon, pero mabilis din namang humabol ang baboy ramo. Sa kakatakbo ay nadapa na si Aldrin. Aldrin, tumayo ka! Kirby, tulungan mo ako! Bilis, itayo natin si Aldrin! Kevin, Kirby, wag na! Umalis na kayo! Magiging pabigat lang ako sa inyo! Bilis, iwan niyo na ako! Ano, nababaliw ka na ba? Hindi ka namin dito iiwan, no? Hindi namin kakayanin to pag wala ka. Kaya pwede ba, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ngayon ka pa ba namin iiwanan? Langya ka, ang dami na natin pagod kaya. Tapos, malapit na tayo, saka pa tayo maghihiwa-hiwalay. Pero mahihirapan kayong makatakas dahil aalalahanin niyo pa ako Tignan niyo, ikinakaskas na ng hayop na yan yung mga paa niya sa lupa. Talagang lalapain na niya ako. Ay nako, kahit ano pang sabihin mo, hindi ka namin iiwanan. Tama, Aldrin. Magkakaibigan tayo dito. At pinangako natin na walang iwanan. Please naman, Aldrin. Huwag kang sumuko. Tumayo ka na. Tara na, bilis! Inalalayan ni Kirby at Kevin si Aldrin sa paglalakad habang si April ay nahuhuli. Naglalakad siyang paatras habang nakasunod sa mga kaibigan. Dahil tinitingnan niya ang baboy ramo kung susugod pa ba ito. Maya-maya ay sinugod na nga sila ng mabangis na hayop. Mabuti na lang ay nakailag sila. Hinampas ni April nang napulot niyang tuyong sanga ang baboy ramo na lalo nitong ikinagalit. Nagtayuan ng mga balahibo ng mabangis na hayop at tumanda na naman sa pagsugod. Ayun na naman siya. Susugod na naman ang aswang. Tara na, bilis! Wala na akong asin. Ano pang ipanlalaban natin dyan? Wala! Tumakbo na lang tayo! Sumugod uli ang mabangis na hayop. Nagtakbuhan sila habang natataranta. Nag-ekis-ekis ang kanilang takbo na ikinalito ng hayop. Panay pa rin ang sunod sa kanila ng baboy ramo pero dahil litong-lito sa kanila, hindi na napansin ng baboy ramo ang isang puno. Bumangga ito roon dahilan ng pagkawala ng malay ng hayop. Ayan, patay na yata. Dalian na natin, baka mabuhay pa. Takbo na, guys! Walis na uli sila at lumipas ang ilang sandali ay nakarating na sila kung nasaan ang iba pa nilang mga kasama. Nag-aalala ang mga ito nang sinalubong sila. Halos hindi na sila makasagot sa tanong ng mga ito. Lalo na ang mga guro na halos ma-high blood dahil sa kanilang pagkawala. Ang tanging naikwento na lang nila ay naligaw sila at inatake ng kakaibang hayop na kamukha ng baboy. Natawad na lang ang mga kasama nila dahil sa paglalarawan nila ng baboy ramo. Doon din nila nalaman na ordinaryong hayop lang pala ang kinatatakutan nila sa gubat.
Ginamot na sila ng mga kasama pagkatapos ay pinakain at saka pinagpahinga. Paggising nila, pinagayak na sila dahil oras na ng kanilang pag-alis sa lugar. Napasa po na lang ng noo si Kevin dahil aalis sila nang hindi man lang nakasali sa mga aktibidades. Ba, ayos lang yun. Meron naman tayong kwento na wala sila eh. Yun nga lang, tayo-tayo lang ang nakakaalam dahil tsak walang maniniwala sa atin. Sa bagay, tumulong na lang sila sa mga kasamahan na iligpit ang mga tent na ginamit nila. Pagkatapos ay tulong-tulong ang lahat na mag-akyat ng mga gamit sa bus. Pagkasakay nila sa bus, biglang nagtanong si Kirby. Guys, may tanong ako. Ano yon? Naging masaya ba kayo sa outdoor activities this year? Nagtawanan silang magkakaibigan dahil kakaiba talaga ang kanilang experience. Ang sabi natin, gagawa tayo ng masasaya at hindi makakalimutan na memories. Pero iba ang nangyari. Oo, pero meron pa rin namang natupad sa dalawa na yon. Dahil panigurado naman na hindi natin malilimutan yung mga nangyari, di ba? Tama! Ipinadaan na lang nila sa tawanan ng mga nangyari sa kanila kasi dahil sa nangyari ay mas napatunayan nila ang tibay na kanilang pagkakaibigan. Pakiramdam nila ay wala na makakatibag noon kahit pa ang aswang. Maya-maya ay sinaway na sila ng bantay nilang guro dahil sobrang ingay ng kanilang tawanan. Tumahimik na lang sila saka tumanaw sa labas ng bintana. Habang umaandar ang bus, maya-maya ay naisip ni Kevin si Lolo Gabo. Sayang talaga no, hindi ko man lang naitanong kung saan siya nakatira. Para sana madalaw siya sakaling makabalik sa lugar na to. Kevs, may sinasabi ka ba? Ha? Kako, si Lolo Gabo. Makikita pa kaya natin siya? Palagay ko oo. Kung dadalawin natin yung puntod ni Lorica at ang mga nabiktima niya. Oo nga no. Ang galing. Naisip mo pa yon? Kaya sa'yo ko eh. Sus, tumahimik ka nga. Sige, kayong dalawa dyan. Pag-iwalayin kayo ni Sir. Itulog nyo na lang yan. Tahimik na napatawa sina Kevin at April dahil sa saway ni Kirby na nakikinig din naman pala sa kanilang usapan. Habang si Aldrin naman ay humihilik at gumagawa ng panaginip niya. Wakas,